Magmula pagkabata, kilala na si Errol sa kanilang baryo bilang anak ng mahirap na magsasakang sabungero. Namana niya sa ama ang hilig sa manok panabong, pero hindi niya minana ang kahit anong ari-arian. Nang pumanaw ang ama niya dahil sa sakit, naiwan sa kanilang mag-ina ang isang maliit na piraso ng lupang inuupahan lamang nila sa may dulo ng baryo. Isang lumang bahay na pawid na may tagpi-tagping yero at ang iisang manok na panabong na pinangalanan niyang General. Si General ay hindi ganoon kaganda kung pagbabasehan ang pamantayan ng mga batikang sabongero. Hindi ito masyadong mapula ang palong at may peklat pa sa tuka dahil sa dati nitong laban na muntik na nitong ikamatay. Pero para kay Errol, sapat na ang katapatan ng manok na ito kung paanong laging sumusunod sa kanya tuwing tatawag siya at kung paanong ito'y lumalapit kapag napapansin nitong matamlay ang amo. Tuwing umaga, gigising si Errol nang mas maaga pa sa tilaok ng mga manok sa buong baryo. Mag-iigib siya ng tubig sa balon, maglalakad sa maputik na daan na parang wala ng sapatos ang kanyang mga tsinelas sa kapal ng putik. At saka tutulong sa ina niyang si Aling Berta sa paghahanda ng pandesal na ibebenta nito sa kalapit na baryo. Pagkatapos, didiretso siya sa bukirin para tumulong sa pag-aararo, pag-aalis ng damo at pagdidilig ng ilang tanim nilang gulay na tanging pinagkukunan nila ng ulam. Pero kahit gaano kabigat ang mga gawain sa bukid, laging may espesyal na oras sa hapon para kay Errol. Sa oras na sumayad ang araw sa bandang gilid ng bundok at magsimulang humaba ang mga anino sa pilapil, doon niya kukunin ang si General. Dadalhin niya ito sa maluwang na bakanting lote sa tabi ng ilog at doon niya susubukang pagpitikin ang mga paa nito. Sisipatin ang tikas ng tindig at ibubulong sa manok ang mga pangarap niyang hindi niya masabi kahit sa ina. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatanim ng palay, nagpasya si Errol na dumaan sa mas masukal na daan pa uwi. Nauna kasing naglakad ang ina niya para mauna sa bahay, kaya't naiwan siyang mag-isa sa pilapil. Nagbitbit siya ng sako, ilang pirasong uhay ng palay, at ang itak na gamit niya sa pagputol ng damo. Nang malapit na siya sa bahagi ng gubat kung saan may malaking punong balete sa gilid, may narinig siyang mahihinang iyak na parang galing sa munting nilalang. Una niyang inakalang pusa na naipit sa sanga o nasugatan. Huminto siya at pinakinggan ang tunog. Muli niya itong narinig, mahina pero may halong pagmamakaawa. Napakunot ang noo niya at sinundan ang pinanggagalingan ng ingay. Sa pagitan ng mga ugat ng balete, napansin niya ang 3 kabataang lalaki mula sa kabilang purok na kilala sa pag-aalaska ng mga hayop. Nagtatawanan ang mga ito habang hinahampas ng maliit na pamalo ang isang pusang itim na nakataling parang bihag. Ang balbas nitong mahahaba ay tila pilit na pinupunit. "Hoy, tama na yan," sabi ni Errol. "Hindi na nakapagtimpi." Nilingon siya ng 3. "Ano ka ba, Errol? Pusa lang ito," sabi ng isa, si Dado, na madalas nakikita ni Errol sa sabungan bilang taga-bitaw. "Pusa rin yan na may buhay," sagot ni Errol. Lumapit pa siya, kita ang inis sa kanyang mga mata. "Kung ayaw niyong alagaan, bitawan niyo na lang." Tumaas ang kilay ng isa pa sa kanila. "Gusto mo? Sa iyo na. Pero may kapalit. Sabihin mo sa amin kung paano ka nakakatsamba sa sabungan. Ilang beses ka na ring nananalo kahit paluma si General." Nag-init ang tainga ni Errol. Sa totoo lang, wala naman siyang lihim. Dasal at tiwala lang at kakaunting tsamba. Pero ayaw niyang makipagtalo. Lalo na't nakikita niyang dumudugo na ang isang paa ng pusa. "Wala akong lihim na alam," sabi niya. "Pero kung ayaw niyong alagaan yan, akin na. Bibigyan ko kayo ng kaunting pera pag napanalo ko si General sa susunod na linggo." Nagkatinginan ng 3 saka nagtawanan. "O sige, sayo na itong malas na pusa. Baka yan pa maging swerte mo," tugon ni Dado. Unti-unti nilang kalinag ang tali saka itinapon ng pusa sa paanan ni Errol na parang laruan lang. Tumakbo palayo ang 3 habang nagtatawanan pa.
Naiwan si Errol, nakayukod sa sugatang pusa. Itim ito mula sa ulo hanggang buntot at tanging ang matingkad na berde nitong mga mata ang tila nagliliyab sa dilim na unti-unti nang lumalatag sa gubat. Nanginginig ang katawan nito pero nang maramdaman ang mainit na palad ni Errol, unti-unti itong kumalma. "Tahan na," sabi ni Errol, "hindi ka na nila sasaktan." Dahan-dahan niyang tinanggal ang natirang pisi sa leeg nito at tiningnan ang mga balbas na naputol sa isang gilid. Ang ilan ay nanatili pa, mahahaba at tila kumikintab sa sinag ng papalubog na araw. Lalo siyang naawa. "Hindi kita kayang iuwi, baka pagalitan ako ni inay, pero pwede kitang iwan dito sa may ugat ng balete. Babalikan kita bukas, dadalan kita ng pagkain," pangako niya. Ang akala ni Errol, iyon na ang katapusan ng eksenang iyon. Tatahimik ang pusa, tatakbo sa dilim at malilimutan na lang niya ang pangyayari. Pero nang tumayo siya para umalis, may malamig na hanging dumampi sa batok niya at sa paglingon niya, nakita niyang nakatitig sa kanya ang pusa, diretso sa kanyang mga mata na parang may gustong sabihin. "Maraming salamat," wika ng isang tinig. Malinaw sa isip niya, ngunit walang gumagalaw na labi sa paligid. Napaatras si Errol, napakapit sa itak na hawak. "Sino yon? Ikaw ang unang tumingin sa akin bilang higit pa sa isang hayop na palamuti sa mundo." Turan muli ng tinig. "Ako ang pusang hindi namamatay, tagapagbantay ng mga lihim sa kagubatan. Engkantong pusa mula pa sa panahong kinalimutan na ng mga tao ang pakikipag-usap sa mga nilalang na tulad ko." Napalunok si Errol, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi niya alam kung siya ba'y nababaliw sa pagod o kung may kakaibang puwersang gumagalaw sa paligid. Pero malinaw ang tingin ng pusa at sa bawat kurap nito, may kakaibang liwanag na bumabalot sa ere. "Huwag kang matakot," pagpapatuloy ng tinig. "Hindi ako kaaway. May utang ako sa iyo. At ang mga tulad kong may utang na loob ay hindi umaalis nang walang naiiwang biyaya." Umupo si Errol sa ugat ng balete at dahan-dahang ibinaba ang itak. "Kung ikaw nga ang nagsasalita, anong biyaya ang kaya mong ibigay sa isang tulad ko na wala namang inaasahan kundi palay, ulan at sabong?" Lumapit ang pusa, marahan ang bawat hakbang, parang aninong gumuguhit sa lupa. Kumiskis ito sa binti ni Errol, saka tumalon sa mababang ugat ng balete, nakatingin pa rin sa kanya. "Alam ko ang pintig ng puso mo," bulong ng tinig. "Mahirap ka pero hindi ka mandaraya. Sabongero ka pero hindi ka naghahangad ng dugong walang saysay. Nakita kong ilang beses kang tumanggi sa alok na gumamit ng pandaraya sa laban ni General. Sa panahong ito na puro pag-iimbot, bihira ang kagaya mo." "Paano mo nalaman ang tungkol doon?" tanong ni Errol, halos pabulong. "Matagal na kitang pinagmamasdan," sagot ng pusa. "Ang mga tunog ng kahoy mong inuukit para sa tinali ni General, ang mga dasal mong pabulong bago ka tumaya ng kaunting salapi, ang mga gabing nag-aalala ka kung paano kakayanin ng ina mo ang susunod na bayaran sa may-ari ng lupa. Lahat ng iyon, narinig ko." Bumigat ang dibdib ni Errol sa narinig. Parang may nakakita sa lahat ng lihim niyang hiling. Kung ganoon, alam mo na rin siguro kung gaano ko gustong manalo, hindi para lang yumaman, kundi para hindi na muling umiyak si inay sa tuwing may kumakatok sa pinto para maningil. "Alam ko," sagot ng engkantong pusa. "At dahil iniligtas mo ang buhay ko, ibibigay ko sa iyo ang isang bagay na matagal nang ikinukubli ng kagubatan sa mga tusong kamay. Ito ang mutya ng balbas ko." Napansin ni Errol na kumislap ang isang hibla ng balbas ng pusa, mas mahaba at mas kumikinang kaysa sa iba. Dahan-dahan itong nahugot mula sa pisngi ng engkantong pusa na tila walang kirot na idinulot, at sa sandaling matanggal ito, lumutang ang hibla sa hangin. Nagningning ito na parang manipis na sinag ng buwan na maingat na inihahain sa harap niya. "Ito ay balbas na biyaya," sabi ng pusa. "Kapag isinama mo ito sa iyong laban, kapag dumikit ang hiblang ito sa katawan ni General, madarama niya ang lakas ng kagubatan
Ang bilis ng hangin at ang talas ng mga matang hindi natitinag. Magiging matatag siya sa anumang sabong na papasukin niya. Hindi agad ginalaw ni Errol ang mutya. Paano kung kapalit niya na ikaluluwa ko? Tanong niya sa kanyang isip. Narinig iyon ng pusa. Hindi ako kumukuha ng kaluluwa, tugon nito. Hindi rin ako Diyos na nagtatala ng kasalanan mo sa bawat hininga. Ang tanging hihilingin ko lang ay ito. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman. Kung gagamitin mo ang mutyang ito, unahin mo ang pag-ahon ng sarili mong pamilya at kung kaya, tumulong ka sa iba. Huwag kang tataya gamit ang perang hindi mo kayang mawala, lalo na kung inutang mo lang. At kapag naramdaman mong nagiging mabigat na sa puso mo ang mutya, ibalik mo ito sa akin. Tahimik na nakikinig si Errol, ramdam ang pag-atungal ng mga kuliglig sa paligid at pag-aspas ng mga dahon ng balete. Parang sumasabay ang buong kagubatan sa usapang iyon na wala sanang sino mang tao ang makakarinig. Kapag binali mo ang huling bilin ko, dagdag ng engkantong pusa, magbabago ang anyo ng mutya. Hindi na ito magiging biyaya, kundi pabigat na magdadala sa iyo sa pagkatalo. Hindi lamang sa sabungan, kundi sa sariling buhay mo. Umigop ng hangin si Errol, saka tumango. Kung ganoon, gagamitin ko ito ng may pag-iingat para kay inay. Para mabayaran namin ang utang sa lupa, para hindi na kami laging kinakabahan sa tuwing petsa de peligro. Inabot sa kanya ng hangin ang mutya ng balbas. Marahan niya itong hinawakan. Sa kanyang palad, pakiramdam niya ay parang malamig na sinulid na may bahid ng kuryente. Napapikit siya at ramdam niya ang bahagyang pag-init sa kanyang dibdib. Nang imulat niya ang mga mata, wala na ang pusa. Wari naglaho ito kasama ng papalubog na araw. Naiwan lang ang kakaibang katahimikan sa paligid. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Errol na may halong kaba at pananabik sa dibdib. Tiningnan niya ang mutya na maingat niyang isinuksok sa isang piraso ng telang itim at itinago sa ilalim ng kanyang papag. Hindi niya alam kung agad ba niya itong gagamitin o hihintayin muna ang tamang pagkakataon. Errol, anak, ako na ang bahala sa pandesal. Magpahinga ka muna, sabi ng ina niyang si Aling Berta. Napansin ang pamumutla niya. Ayos lang po ako, inay, sagot niya. Naalala niya ang usapan kagabi sa kagubatan at ang pangako niya sa sarili. May bayarin tayo sa katapusan. Kung may pagkakataong mauna nating mabayaran, dapat samantalahin. May sabong po sa bayan sa linggo. Yun na siguro ang pagkakataon. Napatingin sa kanya ang ina, may halong pag-aalala. Errol, ilang beses na tayong natalo. Ayaw ko nang makita kang umuuwi na dala lang sa bulsa mo ay kapirasong resibo ng utang. Ngumiti si Errol, pilit pinapawi ang lungkot. Iba na po ngayon, inay. Hindi na ako basta susugod. Pinaghandaan ko si General. Nag-ensayo kami. At may konting tiwala akong dala. Hindi na niya binanggit ang mutya. Paano niya ipapaliwanag iyon sa isang inang sanay kumapit sa dasal at pawis, hindi sa mahika? Kaya inanod na lang niya sa sarili ang lihim, kasabay ng pangako niyang gagamitin niya ito ng tama. Lumipas ang mga araw ng may kakaibang sigasig. Tuwing umaga, matapos ang gawaing bukid, kinikilatis ni Errol ang mga paa ni General. Tinitingnan ang tibay ng kanyang mga tari. Pinakakain ito ng masustansiyang pakain galing sa inutang niyang patuka sa tindahan sa palengke. Tuwing hapon, pinapalakad niya ito sa mahabang pisi, sinasanay sa bilis at sa bilog ng maliit na bilangan sa lupa. Lumipas ang linggo at dumating ang araw ng sabong. Maaga pa lang, puno na ang palibot ng sabungan. May nagbebenta ng mani, sigarilyo, soft drinks, at mga lutong kakanin. May mga lalaking nakatsinelas at nakalumang shirt, nakapamaywang habang nag-uusap tungkol sa huling laban. May mga mayayamang kalalakihan na nakapolo at pantalon, may suot na malalaking relo, at pinapaypayan ang sarili habang humihitit ng sigarilyo at tumatawa ng malakas.
Sa gilid, hawak ni Errol si General. Niyakap niya ito na parang kaibigan. Sa bulsa niya, naroon ang mutya ng balbas ng engkantong pusa, nakaipit sa piraso ng tela. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang balat. "Hoy Errol, paanong mananalo ka dyan? Luma na ang manok mo, pangaasar ni Dado na siyang nagbenta sa kanya ng kalayaan ng pusang engkanto. Kasama ang mga barkada nitong ngayon ay may hawak na batang manok na makintab ang balahibo." Ngumiti lang si Errol. Hindi mahalaga kung ano ang tingin nyo. Ang mahalaga, magaling si General lumaban. Nang tawagin ang unang laban kung saan kasama si General, dahan-dahang nilapitan ni Errol ang manok at lihim na inilapat ang mutya sa tagiliran nito sa ilalim ng mga balahibo. Parang may munting kislap na siya lang ang nakakita at sa isang iglap, naramdaman niyang mas sumigla ang galaw ni General. Rumehistro ang tindig, tumigas ang muscles at tila lumalim ang tingin ng mga mata nito. Humakbang sila papasok sa loob ng bilog. Ang kalaban ay isang manok panabong na pag-aari ng isang kilalang sabungerong si Mang Lito na matagal nang nananalo at tinitingala ng marami. Makintab ang balahibo nito. Kilala ito sa bilis at taglay na tikas. Naroon din sa gilid ang ilang tumitikim ng tingin kay Errol, naghihintay kung paano tataya. Kaya ba ni Errol yan? Bulong ng isang lalaki sa tabi. Baka makatsamba na naman, sagot ng isa. Tumindig si Errol, nagdasal sa isip. Hindi para sa sikreto, kundi para sa tamang kalooban. Lord, kung ito na yung paraan para maiyahon ko si Inay, gabayan niyo po ako. Hindi ko po sasayangin. Nang magsimula ang laban, nagbanggaan ang dalawang manok. Mabilis ang engkwentro, lipad, iwas, tarian. Ngunit napansin ng marami na si General ay tila ibang manok na. Ang lakas ng mga pitik ng pakpak nito, ang liksi ng pag-iwas, parang alam nito ang bawat galaw ng kalaban kahit hindi pa ito kumikilos. Sa unang salpukan, nakapagpatama agad si General ng malinis na tari sa tagiliran ng kalaban. Napahiyaw ang mga tao. Ayun na, panalo na yata. Nagpatuloy ang laban pero ramdam ni Errol na unti-unting nawawala ang kaba niya. Sa halip napalitan ito ng tihim na tiwala. Sa iilang sandali pa, tuluyan nang hindi tumayo ang kalabang manok. Tumigil ang laban. Idineklarang panalo si General. Parang lumuwag ang dibdib ni Errol. Napangiti siya, halos mapaluha. Ang kaunting perang dala niya na panalo niyang higit pa sa inaasahan. Sa unang pagkakataon, umuwi siyang may dalang mas mabigat na pera sa bulsa kesa sa karaniwang barya lang. Kinagabihan, nabayaran niya ang isang malaking bahagi ng utang nila sa may-ari ng lupa at nakabili pa ng bigas na sapat para sa isang linggo. Napansin iyon ni Aling Berta. "Anak, saan mo nakuha ang ganitong kalaking halaga?" Tanong nito habang pinipisil ang mga perang hawak. "Nanalo po sa sabong si General," sagot ni Errol. "Pinaghirapan po naming dalawa." Nag-alala ang ina pero nang makita ang ngiting hindi mayabang kundi may halong pag-asa sa mukha ng anak, unti-unti siyang natahimik. "Basta, anak, huwag kang magpapayabong sa sugal. Tandaan mo, mas mahalaga pa rin ang pagsasaka at paggawa." "Opo, inay," sabi ni Errol. Pero alam niyang may lihim siyang hindi nabanggit. Lumipas ang mga araw at hindi iyon ang huling panalo ni Errol. Sa tuwing may laban, maingat niyang dinidikit ang mutya sa katawan ni General at sa bawat laban parang lalong humuhusay ang manok. Hindi siya laging tumataya ng malaki pero halos palaging panalo ang labas. Nakabayad sila ng karamihan sa kanilang utang. Napagawa nila ang bubong na dati may tagas sa tuwing uulan at nakabili siya ng kaunting bagong gamit para sa bahay. Nakabili pa siya ng 2 sisiw na balak niyang sanayin para maging susunod na mga panabong. Ngunit kasabay ng pag-angat niya, hindi maiwasang mapansin siya ng mas malalaking sabungero. Sa isang malaking derby sa bayan, napagbalingan siya ng atensyon ni Don Amaro
isang mayamang hasyendero na kilala sa pagiging tuso at malupit sa mga magsasaka. Mayroon itong sariling mga manok na inaalagaan ng mga caretaker na bayad at madalas nitong pinagtatawanan ang mga tulad ni Errol na pumapasok sa sabungan na halos buong pag-asa na lang ang dala. Napansin ni Don Amaro ang sunod-sunod na panalo ni Errol. "Sino yang batang yan?" tanong nito sa isang katabi. "Si Errol po, Don," sagot ng katabi. "Anak ng magsasakang si Mang Obet na namatay noong nakaraang taon. Mahina lang ang lupa nila pero nitong mga nakaraang buwan, madalas nang nananalo. Parang may agimat ang manok." Tumaas ang kilay ni Don Amaro. Agimat? Paborito niya gawing biro ang mga ganitong usap-usapan. Sa isip niya, kung may agimat man, mas dapat itong napupunta sa mga gaya niyang may pera at impluensya. Hindi niya matanggap na may dukhang tulad ni Errol na unti-unting nagkakaroon ng pangalan sa loob ng sabungan. Kinabukasan, habang nag-aayos si Errol sa maliit nilang bakuran, may dumating na dalawang lalaki. Malalaki ang katawan, nakabarong ang isa, at nakamaong naman ang isa. Kilala sa baryo ang mga mukha nito, mga tauhan ni Don Amaro. "Hinanap ka ni Don," sabi ng isa. "May gusto siyang pag-usapan tungkol sa manok mo." Naramdaman ni Errol ang kilig at kaba. Maaaring ito ang pagkakataong may aho ng pangalan ni General, o baka naman ito ay simula ng panibagong panganib. Pero dahil hindi siya sanay tumakas sa anumang hamon, sumama siya. Sa malawak na bahay ni Don Amaro, sa terasa na may mabuhok na mga paso at malalaking upuang kahoy, hinarap siya ng hasyendero. Nakaupo ito sa malaking silya, parang hari sa sarili nitong palasyo. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. "Ikaw si Errol," wika ni Don Amaro, hindi na nagtatanong kundi nagsasaad. "Ikaw ang batang sabungerong hindi matalo-talo nitong mga nakaraang derby." "Po," sagot ni Errol, marahang yumuko. "Simple lang naman ang gusto ko," pagpapatuloy ni Don Amaro. "Bilin ko ang manok mo. Hayaan mong ako na ang mag-alaga kay General. Sabihin mo kung magkano at dodoblehin ko." Napakurap si Errol. Hindi niya akalaing darating sa puntong may ganitong alok. Ang maibebentang manok ay sapat na sana para mabayaran pa nila ang natitirang utang, makabili ng kalabaw o makapag-umpisa ng maliit na tindahan. Ngunit sa bawat pagngiti ni General sa kanya, sa bawat gabing iyon ang kailangan niyang kaibigan, parang hindi niya kayang ipagbili ito kahit gaano pa kalaki ang halaga. "Pasensya na po, Don," sagot niya sa wakas. "Si General po, hindi ko po kayang ipagbili. Para na po itong pamilya sa amin." Napangisi si Don Amaro. Halatang hindi sanay binibigyan ng salitang hindi. "Pamilya? Hayop lang yan. Baka nakakalimutan mong malaking tulong na ito para sa inyo ng nanay mo. Isipin mo na lang, hindi mo na kailangang tumuntong pa sa putik ng palayan. Hindi mo na kailangang mag-alaga ng manok. Pera ang kailangan ninyo, hindi sentimentalidad." "Alam po namin ang kailangan namin," sagot ni Errol, nakatingin sa sahig. "Pero hindi ko po kayang ipamigay ang nagligtas sa amin sa gutom. Hindi po lahat ng bagay na bibili." Tumigas ang panga ni Don Amaro. Tahimik itong uminom. Sa kamarahang inilapag ang baso sa mesa. "Ikaw ang bahala," sabi nito. Ngunit ang lamig ng tono ay parang banta. "Tandaan mo, Errol, sa mundong ito, ang palad ng mahirap ay kayang baluktutin ng mayaman kung gugustuhin." Pag-uwi ni Errol, mas lalo niyang hinawakan ang mutya ng balbas. Parang nararamdaman niya ang panginginig ng manipis na hibla sa pagitan ng mga daliri niya, tila nagbababala. Naalala niya ang huling bili ng engkantong pusa. Kapag naging mabigat na sa puso mo ang mutya, ibalik mo ito. "Hindi pa." Bulong niya sa sarili. "Kailangan pa namin ito ni Inay. Kaunti na lang, makakaipon na kami ng sapat para hindi na kami umasa sa awa ng iba. Kaunti na lang." Pagkalipas ng ilang linggo, inanunsyo sa buong bayan ang pinakamalaking derby ng taon. Sabong ng pista
kung saan ang mga premyo ay higit pa sa karaniwan. Malaking salapi, isang bagong motorsiklo at maraming pagkilalang maibibigay sa mananalong sabunghero. Maging ang katabing bayan ay makikilahok. At syempre, naroon sa listahan ng mga lalahok ang pangalan ni Don Amaro at ang pinakamahuhusay nitong manok. Narinig ni Errol ang usap-usapan sa palengke. Kung mananalo siya sa derby na iyon, maaari na silang mag-ipon para sa sariling lupa. Ngunit kung matalo, maaaring mawala ng isang iglap ang naipundar nila mula nang gamitin niya ang mutya. Doon pumasok ang tukso. Errol, huwag kang sasali sa sobrang laki ng pusta, pakiusap ni Aling Berta nang mapag-usapan nila ang derby. Baka isang iglap lang, ibalik tayo ng tadhana sa wala. Inay, hindi ako tataya ng hindi pinag-iisipan, pangako ni Errol. Hindi ako uutang. Hindi ako hihiram ng pera. At kung manalo tayo, hindi ko hahayaang lumaki ang ulo ko. Pangarap lang po na sa isang malaking pagkakataon, makatikim naman tayo ng panalo na hindi na natin kailangang itago sa kahon ng sapatos. Ngunit hindi ganoon kadali ang tadhana sa mga taong tulad ni Errol. Kinagabihan bago ang derby, may kumatok sa kanilang bahay. Si Cardo iyon, kababata niyang minsan ay sabay niyang naglalaro sa pilapil, ngunit kalaunay naging suki ng sabungan at ng maliit na inuman sa dulo ng baryo. Pare, sabi ni Cardo, may alok ako sayo. Alam naming sasali ka bukas. May mga taong gustong sumuporta sa'yo. Handang magpahiram ng pusta, malaki. Kapag nanalo ka, hati kayo. Kapag natalo, problema na nila yon. Hindi mo kailangang maglabas ng malaking pera, pero malaki ang balik kapag pinalad ka. Naalala ni Errol ang bilin ng engkantong pusa. Huwag kang tataya gamit ang perang hindi mo kayang mawala, lalo na kung inutang mo lang. Tumingin siya sa madilim na bintana kung saan kita ang munting silweta ng gubat sa malayo. Para bang naroroon sa dilim ang dalawang matang nagmamasid, naghihintay kung anong pipiliin niya. Naisip niya ang ina, ang lumang bubong, ang mga utang na halos nabayaran na, at ang pangarap na magkaroon ng sariling lupang hindi kailanman kakaltasan ng may-ari. Pasensya na, Cardo. Mahina niyang sagot. Hindi ko kayang tumaya sa perang hindi ko pera. Kung matalo, kahit pa hindi ko obligasyon, siguradong hindi ako mapapalagay. Napakamot sa ulo si Cardo. Ikaw ang bahala, pare. Sayang lang, malaking tsansa mo sana. Bakit parang pinapahirapan mo ang sarili mo? Hindi sumagot si Errol. Alam niyang hindi maiintindihan ng kaibigan ang bigat ng bilin ng engkantong pusa. Pagkaalis ni Cardo, dahan-dahan niyang kinuha ang mutya sa taguan at marahang ipinatong iyon sa palad. Kung bukas, panalo kami ni General, nang hindi ko nilalabag ang mga bilin mo, pangako ko sa sarili ko, ibabalik ko sa iyo ang mutya. Hindi ko nahahayaang umabot sa puntong lamunin ako ng kasakiman. Dumating ang araw ng derby, mas maingay ang sabungan kaysa dati. May mga karatulang nakasabit, mga banderitas na lumilipad sa hangin, mga tawang may halong yabang at pangarap. Sa loob, parang umiikot ang mundo sa bawat sigaw ng mga taga-anunsyo ng laban. Sa gilid ng sabungan, nakita ni Errol si Don Amaro. Nakaupo sa pinakamagandang pwesto, kasama ang mga tauhan nito. May hawak itong listahan ng mga laban. At paminsan-minsan ay tumatanglaw ang mata nito kay Errol na parang nagsasabing, hindi ka tatagal sa mundong ito nang walang basbas ko. Sa unang dalawang laban ng araw, hindi pa kasali si Errol. Pinanood niya ang mga laban, ang mga sigawan, ang pagtaas-baba ng kamay ng mga tumataya. Sa bawat sapak ng pakpak, sa bawat tusok ng tari, naaalala niya ang panahong wala pa siyang mutya, ang mga gabing umuuwi siyang luhaan dahil natalo, ngunit hawak pa rin ang pag-asang babawi balang araw. Sa wakas, tinawag na ang laban nila ni Don Amaro. Si General laban sa pinakamabilis at pinakamapangil na manok ng hasyendero, manok na kilala sa palayaw na Diablo. Kumislot ang sikmura ni Errol sa narinig.
Parang malabo ang hangin, parang lumiliit ang bilog sa gitna ng sabungan. Inilapit niya si General sa kanyang dibdib. Dahan-dahang idinikit muli ang mutya sa ilalim ng mga balahibo nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang tila may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Nang lingon siya, wala naman siyang nakita, pero may munting tinig na bumulong sa loob ng isip niya. Huling pagkakataon, Errol, huwag mong kalilimutan ang pangako mo. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon o tunay na boses ng engkantong pusa. Ngunit sumagi sa isip niya ang lahat. Ang unang gabing iniligtas niya ang pusa, ang unang panalo, ang pagtanggi niya sa alok ni Don Amaro, ang gabi ng alok ni Cardo. Lahat ng iyon parang mabilis na pelikulang lumilipad sa isip niya. Nang magsimula ang laban, hindi agad sumugod si General. Parang pinag-aaralan nito ang kilos ni Diablo. Ilang beses na sumubok lumusob ang manok ni Don Amaro, pero mabilis ang iwas ni General. Parang hangin lang ang kaaway. Humiyaw ang mga tao. May sumigaw ng pangalan ni Errol. May nagbitiw ng kantiyaw kay Don Amaro. Ngunit hindi laging ganun ang laban. Sa isang mabilis na iglap, si Diablo naman ang nakahanap ng butas. Nakalusot ang tari nito sa balahibo ni General. Napasinghap ang mga tao. Napakapit si Errol sa gilid ng bilog. Hindi pa man malalim ang tama, ramdam na niya ang panlalamig ng mga daliri niya sa kaba. Doon niya naramdaman ang bigat ng mutya sa palad kahit wala ito sa kamay niya. Parang may tanikala sa pagitan niya at ni General, tanikalang gawa sa lihim at pangako. Sa oras na iyon, biglang naunawaan ni Errol ang pinakamalalim na ibig sabihin ng bilin ng engkantong pusa. Kung pananatilihin niya ang mutya sa ilalim ng balahibo ni General, mananalo sila, oo. Ngunit habang buhay siyang magdadalawang isip kung panalo nga ba iyon dahil sa tapang ng manok o dahil sa salamangka. At habang buhay siyang sasayaw sa gilid ng kasakiman, hindi tuluyang makakawala. Sa gitna ng ingay ng sabungan, sa gitna ng sigawan ng mga tao, marahan, halos di mahalatang inilapit ni Errol ang kamay sa katawan ni General at sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang mutya mula sa balahibo nito. Hindi iyon napansin ng karamihan, ngunit ramdam niyang may biglang gaan sa hangin. Itinago niya ang mutya sa kanyang bulsa, malayo sa manok. "Errol, ano ba yung ginagawa mo?" Sigaw ng isang tumataya sa gilid. Hindi maintindihan kung bakit parang nagdadalawang isip siya. Hindi sumagot si Errol. Nakatitig lang siya kay General na ngayon ay nakapalibot sa bilog, humihingal, ngunit hindi sumusuko. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong apoy na nakita niya noong unang beses pa lang silang nagsanay sa tabi ng ilog. Apoy na walang halong salamangka. Apoy na gawa ng instinct at tiwala. Nagpatuloy ang laban. Ngayon, bawat galaw ni General ay may halong panganib at tapang. Wala nang hindi makikitang liwanag ng mutya sa paligid, tanging alikabok na lang at pawis ng dalawang panabong. Minsan, muntik nang maitulog ni Diablo si General, ngunit sa isang huling sargo, tulad ng ginawa nito sa unang laban na ginamitan ng mutya, nakakuha ito ng tamang anggulo. Tumama ang tari ni General sa leeg ni Diablo at sa isang iglap bumagsak ang kalaban. Nagiyakan ang mga tumaya, nagpalakpakan ng iba. Maging si Don Amaro na pamura ng mahina, hindi makapaniwala sa nakita. Idineklarang panalo si General at ang pangalan ni Errol ay umalingaw-ngaw sa loob ng sabungan, hindi bilang dukhang bata lamang, kundi bilang sabungerong may sariling pangalan at sariling dangal. Nang tanggapin niya ang premyo, ramdam niyang mabigat pa rin iyon sa kanyang mga palad, pero hindi na katulad ng bigat ng mutya. Ito ay bigat ng pinagsamang pagkapanalo at pagsugal sa tamang prinsipyo. May pumasok na malaking pera sa kanyang kamay, sapat para mabili ang lupang matagal na nilang inuupahan. Sapat para makapagpatayo ng mas maayos na bahay para kay inay. Sapat
para makapag-umpisa ng maliit na negosyo na hindi kailangang umasa sa sabong magpakailanman. Kinagabihan, hindi na siya dumiretso sa bahay. Sa halip, dinala niya si General sa tabi ng balete kung saan una siyang nakatagpo ng engkantong pusa. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Sa paanan ng balete, inilapag niya ang manok, saka dahan-dahang kinuha mula sa bulsa ang mutya ng balbas. Engkantong pusa, tawag niya sa hangin, kung naririnig mo ako, narito ako para tuparin ang pangako ko. Ilang sandali pa mula sa anino ng mga ugat ng balete, lumitaw ang itim na pusa, kumikintab ang mga mata sa ilalim ng buwan. Hindi ito naglalakad gaya ng karaniwang pusa, kundi parang dumudula sa lupa, halos walang naririnig na yapak. Tupad na pala ang pangako mo, sabi ng tinig sa isip ni Errol. Hindi ka tumanggap ng pautang para tumaya. At sa huli, pinili mong alisin ang mutya sa laban. Alam mong kaya ni General manalo nang wala ito. Ngumiti si Errol, may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko sasabihin na hindi ako natakot. Nang hinugot ko ang mutya, parang hinugot ko rin ang tanging kasiguruhan ko. Pero naisip ko, anong silbi ng panalong hindi ko kayang ipagmalaki sa sarili ko? Anong silbi ng kayamanang nakasalalay sa lihim na hindi ko kayang harapin ng buong tapang? Lumapit ang pusa, tumalon sa isang ugat at tumitig sa mutya. Iabot mo, wika nito. Inunat ni Errol ang palad at maingat na inabot ang manipis na hibla. Sa sandaling makuha yon ng pusa, tila may liwanag na sumingaw mula sa balbas na parang usok na ginintuang sumabay sa hangin. Unti-unti itong nagbagong anyo, naging tila pinungpulbos, saka nalaglag sa lupa sa paligid ng balete. Sa bawat butil na tumatama sa lupa, tila may tumutubong munting liwanag na animoy buto ng halaman. Ano yon? Tanong ni Errol, nagtataka. Ito ang gantimpala ng kagubatan sa taong marunong tumupad sa pangako, paliwanag ng engkantong pusa. Hindi na ito mutya ng balbas. Ito na ngayon ay binhing biyaya. Sa susunod na anihan, magugulat ka sa ani ng palay mo. Hindi mo na kailangang umasa sa sabungan para mabuhay. Napatingala si Errol sa buwan. Hindi niya alam kung iisipin ba niyang panaginip lang ang lahat. Ngunit naroon sa harap niya ang pusang kausap niya at ang manok na katabi niya at ang lupang nakapaligid sa kanila na tila may kakaibang liwanag. Maraming salamat, wika niya. Hindi na niya napigilang yumuko bilang paggalang. Hindi ko malilimutan ang ipinagkaloob mong pagkakataon. Ang mutya, ang babala, at ang pagkakataong patunayang kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Hindi lahat ng mahirap ay mananatiling nakayuko, sagot ng pusa. May mga tulad mo na natutong gamitin ang biyaya hindi para lamunin ang iba, kundi para tulungan ang sarili at ang paligid. Huwag mong kakalimutan, Errol, ang tunay na kayamanan hindi na susukat sa dami ng panalo sa sabungan, kundi sa dami ng buhay na napagaan mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naglaho ang pusa sa anino ng balete, parang usok na hinigop ng gabi. Naiwan si Errol at si General magkatabi, nakatanaw sa mga bituin. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na lupang inuupahan nila noon, nabili na niya ng buo. Tinulungan niya ang ina na magpatayo ng mas matibay na bahay na may bubong na hindi tumutulo sa ulan. Nagtanim sila ng mas maraming palay at tulad ng pangako ng engkantong pusa, naging masagana ang ani. Nakapagpatayo siya ng maliit na tindahan ng pagkain ng manok at gamit sa sabungan at kalaunan ay hindi na niya kailangang tumaya ng madalas. Bawat dumadaang sabungero sa tindahan niya, hindi lang niya sinusuklian ng pera. Madalas, sinusuklian niya ng payo. Huwag kang tataya ng hindi mo kaya, paalala niya. At huwag mong kalilimutan na hindi dito umiikot ang buhay mo. Si General, tumanda rin kasama nila. Hindi na ito madalas lumaban.
Pinayapa niya ito sa bakuran, pinaligiran ng mga sisiw at bagong buhay. Sa tuwing may batang magtatanong kung bakit ganoon kahalaga ang isang matandang manok, nakangiti niyang ikinukwento ang mga panahong dinala siya nito sa sabungan at kung paano niya natutunang may mga panalong hindi kailangan ng mutya kundi puso lang at paninindigan. Minsan, sa hapon na payapa ang paligid at maaliwalas ang langit, makikita pa rin si Errol sa gilid ng bukirin, nakatanaw sa gubat kung saan naroon ang balete. May mga pagkakataong parang may dalawang matang berde siyang nakikitang kumikislap sa dilim, saglit lang, saka nawawala. Sa tuwing makikita niya yon, napapangiti siya. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Alam niyang hindi kailanman nalilimutan ng kagubatan ang mga taong marunong tumupad sa pangako. At sa bawat aning masagana, sa bawat gabing hindi na niya kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng bigas sa kinabukasan, tahimik niyang inuusal ang pangalan ng pusang engkantong minsang nagkaloob sa kanya ng mutya ng balbas. Isang mutyang panandalian niyang inangkin, ngunit sa huli, maluwag sa pusong ibinalik, kapalit ng isang kayamanang hindi kailanman kayang tapatan ng kahit anong pusta. Ang karapatang mamuhay ng taas noo, walang tinatagong lihim at may kwentong may pagmamalaki sa mga susunod pang henerasyon. Wakas.